Napansin nyo ba? Tila pasama ng pasamang mundo. Napakaraming hidwaan, away dito, away doon. Katulad na lang ng digmaan between Russia at saka Ukraine. At maging ang hidwaan sa pagitan naman ng Israel at ng Iran at ng mga cronies nito. Sa kabila nun, marami ding sakit ang lumalaganap na naman. At nabalitaan nyo rin ba yung tungkol sa mga ilog na nagiging dugo? Kagaya lang sa Antarctica, mayroong isang parte ng Antarctica na naglabas ng tubig na kulay dugo. At sa Galilee, ganun din po. Nabalitaan nyo rin ba yung mga balang na namiminsala ngayon sa Europe at sa ibang parte ng Middle East? Tila ang mga sumpang ito ay parang nakita lang natin noon sa biblical times sa panahon ng Egypt. Ngayon din po sa panahon natin, ang mga bagyo ay kakaiba, sadyang napakalakas na. At kung hindi man po bagyo, ulan lang, pero ang nagtudulot po ng matitinding baha. Napakarami na pong lugar sa atin sa Pilipinas ang inaabot ng matitinding baha. At gayon din naman sa ibang bansa, katulad na lamang po sa US at sa halimbawa sa Texas, mga dating lugar na hindi naman binabaha, ngayon ay napakatindi na po kung bahain. Kahit ang mga Arab nations ay nakakaranas din po ng baha. Napansin niyo rin po ba yung ilog na lumabas sa isang disyerto sa Oman at sa Saudi? Mga dati pong disyerto na nagkaroon ngayon ng nabinulwakan ng tubig. Ito po ay mga napakatinding senyales po ng huling panahon. Ngayon din po ang mga lindol. Itong nakaraan na po, nagkaroon tayo ng isang napakalakas na lindol sa Russia, 8.8 magnitude po. Pagkatapos nun, ilang oras lang po ay naglabas ng tsunami alert. Hindi ko po alam kung ganun karami ang napinsala, pero ilang oras lang din matapos nun ay pumutok din ang kanilang bulkan na sa malapit na lugar lang doon sa Russia. Habang ang mga bulkan din dito po sa atin ay nag-aalboroto at ang mga bulkan sa mga paligid ng Ring of Fire. Alam niyo po, ang mga bagay na ito ay nasabi na noon pa ng Panginoon na magiging tanda ng kanyang pagbabalik. Kung babasahin po natin sa Mateo 24 verses 6 to 8, na tayo daw po ay makakarinig ng mga digmaan at mga rumors ng digmaan. Huwag tayong maalarma pagkat magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga bansa at ng mga kaharian. At magkakaroon po ng tagutom at ng malalakas na lindol sa iba't ibang lugar. Pero ang lahat ng mga ito ay magiging panimula lang ng panganganak o panimulang sakit sa panganganak. There will be famines, earthquakes in various places, and all these things are beginning of sorrows. Ito po ay inihalin tulad ng ating Panginoon sa isang babaeng manganganak, na kung saan po kapag malapit na manganak ang isang ina, padalas po ng padalas at patindi ang magiging sakit na nararamdaman nito. Gayon din po ang nangyayari sa ating mundo sa ngayon. Kung napansin niyo po, ang mga baha at ang tubig na nagkukulay dugo, di ba po ang tubig at ang dugo ay palatandaan din ng panganganak. Kaya po kung atin pong susuriing mabuti ang matitinding baha at ang pagdugo ng mga anyong tubig, ay nagiging senyales po na ang tubig o panubigan ng ating mundo ay pumutok na at nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Gising na mga kapatid, na kay Kristo lang ang kaligtasan natin. Siya lang ang pwede natin panghawakan, siya lang ang pwede nating malapitan. Kailangan na nating abutin ng mga hindi pa natin naaabot, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin na kailangan pang makakilala kay Kristo. We are running out of time. Konting-konti na lang ang panahon natin at darating na muli ang Panginoon. Nandiyan na po ang lahat ng mga signs at siya po ay kumakatok na sa pintuan at anytime
ay malapit na pong dumating ang ating Panginoong Jesus. Salamat sa pakikinig. Shalom.